Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang concern nga po pala ng aking client dito sa kanyang iPhone 14 ay nagre-restart daw po every 2 to 3 minutes. Ang history daw po ng kanyang iPhone ay nabagsak then nawala ng power, sinubukan niyang i-repair dahil technician naman po ang aking kliyente at napaandar naman po niya ang kanyang iPhone 14. Ngunit restart every 2 to 3 minutes naman po ang sumunod na problema. And based on my Panic Analyzer app on my desktop, ay ang sinasabi niyang reason kaya nagre-restart ang iPhone ay dahil sa proximity sensor at NAND IC o ang storage chip ng unit. At dahil nagkaroon na po tayo ng idea sa mga possible issues, ay binaklas at chinek ko po muna ang proximity sensor dahil mas madali po itong i-diagnose kumpara sa NAND IC. At laking gulat ko po nang makita ko pong hindi nakakabit ang flex ng proximity sensor. Kaya inakala ko po na dito lang pala ang problema. Ngunit mas ikinagulat ko po nang ito'y aking ikabit dahil mas lalo pa yatang lumala ang problema ng unit. Hindi po kasi gumagana ang touchscreen nang ikabit ko po ang flex ng proximity sensor at nang silipin ko naman po sa thermal camera ay higit 100 degrees Celsius ang nakikitang init ng thermal camera sa vicinity ng proximity sensor. Kaya dali-dali ko pong sinilip sa microscope ang flex ng proximity sensor. At kitang-kita naman po natin na nangitim na ang isang component dahil sa lakas ng init na tinatanggap nito. May dalawang solusyon po ang pagre-repair sa ganitong problema. Una ay palitan po ng isang set ang proximity flex, ngunit ang disadvantage po ng unang solusyon ay hindi na po gagana ang Face ID. Pangalawa ay hanapin ang salarin at tanggalin ito sa proximity flex tulad po ng aking ginawa dito sa nire-repair natin. At ang advantage po ng pangalawang solusyon ay mapapanatili po natin ang originality ng pyesa kaya mananatili pa rin magpa-function ang Face ID. At ang disadvantage naman po ng ikalawang solusyon ay nangangailangan po ng tamang kaalaman ang gagawa, sapat na kagamitan at kahusayan na hinasa sa mahabang karanasan. Sa madaling salita po ay although mas mainam at parang mas madali ang ikalawang solusyon, ay mas mahirap naman pong maghanap ng technician na kayang gawin ang pangalawang solusyon. At habang piniprepare ko po ang iPhone for final testing, ay sasamantalahin ko na rin po itong mga sandali upang i-shoutout si Boss Ronel Santos ng Sorsogon, kay Boss JL Chavez ng Bohol, kay Boss Dexter Arcila Quinzon ng RD Tech Cellphone Repair from Bicol, kay Boss Asoynaro from Sultan Mastura, kay Boss Jason Kalubiran, kay Boss NK Khalid ng Batangas City, at kay Boss Ivan ng JIBC Fix Shop from Davao City. Kasama rin po sa ating Isha shoutout si Boss Jabren Martinez ng Hermosa Bataan, kay Boss Ronel Chuapila Sr. from Guihulngan City ng Negros Oriental, kay Boss Romel Olorvida Susaya, kay Boss James Christopher C. Galenero ng Tibungco Apple Specialist Hub from Davao City, kay Brother Abu Athea Micael Hernandez, kay Boss Ryan C. Basher, kay Idol Mang Stevie, kay Boss Sangko Pandang Tagmahid, kay Boss Rofi Hassan, kay Boss De Los de Segotier Kevin, at last but not least ay kay Boss Richwell Rubik. Shoutout po ng maraming sa inyong lahat mga boss ko bilang munting pasasalamat mula po sa inyong lingkod, Yuritech, at your service. The job is done. And see you po on our next videos.